Nabalitaan nila Kokoro na ang Straw Hat Pirates daw ang suspect sa pagbaril kay Iceberg. Samantala tumalon sila Luffy at Nami para makatakas sa Galila, saka kumapit ang bida sa tulay at nag-swing ng parang si Tarzan, saka nagpunta sila sa isang rooftop. Nagalit si Nami dahil mapanganib para sa kanya ang ginawa ng captain. At dahil sa ihip ng hangin ay nalaman din ni Nami na may paparating na malakas na bagyo. Nang pumasok si Frankie sa isang pub at tumahimik ang mga tao. Dahil pala o-order siya ng cola kay Bluno dahil ito ang fuel ng katawan niya. Pero ayaw magbayad ni Frankie, subalit giit ng dalawang kasama na may pera pa daw sila, kaya pinamigay ng cyborg ang lahat ng mga ito sa mga tao sa pub. Nandoon din pala si Kokoro, na akala daw ni Frankie ay isang estatwa ng halimaw. Nang dumating ang mga cola nito ay nilagay ito sa kanyang katawan. Dahil dito nakapag-full charge na rin sa wakas ang cyborg. Sinabi ni Kokoro na paparating na daw ang Aqua Laguna, sagot ni Frankie na wala na naman siyang bahay dahil sinira ng Straw Hat. Napag-usapan din nila ang tungkol sa nangyari kay Iceberg, dahil sa tingin ni Kokoro ay ang government ang nasa likod nito, at ginamit nila ang mga undercover na tinatawag na CP9 unit. Samantala sa isang tagong silid ay kasama ni Robin ang mga CP9 assassin, at may mas malala pa pala silang plano mamayang gabi. Dahil kailangan daw nilang ma-eliminate si Iceberg at makuha ang blueprint ng Pluton. Labis ang paghahanda ng lahat para sa paparating na Aqua Laguna, nang ibalita ng isang lalaki na kailangan nilang bilisan bago pa dumating ang Straw Hat Pirates. Samantala si Zoro ay hinahanap ng mga shipwright ngunit nakapagtago siya sa sulok. Paglabas niya ay may napuntang dyaryo sa mukha, kaya nalaman niyang sila ang inaakusahan na bumaril kay Iceberg. Kalaunan ay na-corner siya ng mga ito sa sulok, samantala nalaman na rin ng mga shipwright kung saan ang hotel na tinutuluyan ng Straw Hat. Pumasok ang iba pa sa Going Merry, pero nakita nilang wala ng gamit doon. Ngunit dahil sa mga tama ng barko ay inisip nilang inabandona na ito ng mga pirata. Nagtaka naman si Usopp kung ano ang pakay ng mga ito sa Going Merry. Magkasamang tumatakbo sila Nami at Luffy, samantala sila Sanji ay hindi hinahabol ng mga tao dahil hindi alam na kasali sila sa Straw Hat. Ipinagtanong nila kung nasaan si Robin, diit ng lalaki na hinahanap ng lahat ang babaeng ito dahil sa pagbaril kay Iceberg. Kalaunan ay naamoy ni Chopper si Robin, kaya tumakbo ito at sinundan naman siya ni Sanji. Nakita nila na si Robin nga ang naaamoy ng reindeer. At sinabi ng babae na totoo ngang siya ang bumaril sa mayor, at may mas malala pa silang gagawin kaya naman hindi na siya pwedeng bumalik sa Straw Hat. Umalis na si Robin kaya tumalon si Sanji para habulin ng babae. Dinala ni Zoro ang mga humahabol sa kanya kila Nami at Luffy. Lumiko sila sa isang eskinita pero diretso pa rin si Zoro kaya kinuha siya ng captain, ngunit pagdating ng mga tao ay nawala ang mga pirata. Hinanap nila sa tulay ang mga bida ngunit nagtatago pala sila sa ilalim nito habang nakasakay kay Luffy. Hirap na ang captain ngunit hinintay muna nilang makaalis ang mga tao, ngunit nang sumilip si Chopper ay nahulog na sila. Nagmamakaawa si Usopp na pagbilhan siya ng mga kagamitan kahit magsasarado na ang shop dahil sa bagyo. Nakabili nga siya pero napakabigat ng mga ito para sa katawan niya. Naawa ang tindero kaya naman binigyan din siya nito ng makakain. Pagbalik sa barko ay sarap na sarap si Usopp sa pagkain. Pagkatapos ay nagsimula na siyang ayusin ang Going Merry para kayanin nito ang darating na bagyo. Nagwawala na si Frankie sa pub ni Bluno dahil sa sobrang galit sa Straw Hat, at nagmadali silang umalis ng mga kasama kahit hindi pa nagbabayad. Nagtago sa bubong ang mga bida, at labis na nagalit si Luffy nang malaman na inamin ni Robin na siya ang bumaril kay Iceberg. Giit ni Zoro na kailangan nilang maging handa sa anumang mangyayari. At dahil sa mga sinabi ni Robin ay naisip ni Zoro na sa kanila isisisi ang krimen na gagawin ng grupo nito. Iniisip naman ni Nami kung sino ang kasama ni Robin na nakamaskara. Naisip ni Chopper na pinipilit nito si Robin na gumawa ng masama, pero dahil hindi pa rin nila alam ang tunay na nangyayari ay nagpasya si Luffy na hulihin si Robin. Nag-aabang sila Polly sa mga pirata. Samantala si Frankie ay hinahanap din si Luffy dahil sa ginawa nito sa bahay niya. Nakita sila ng mga tauhan at sinabing nakita daw nila ang mahabang ilong na nasa barko pa. Kaya naman balak ni Frankie na gamitin ito para palabasin ang Straw Hat Pirates. Ang mga tao ay nagsipunta na sa shipyard na nagsilbing evacuation center. At usap-usapan pa rin sa kanila na ang Straw Hat Pirates ang gumawa ng masama sa mayor. Nagbabantay ang lahat ng mga shipwright sa harap ng Galila, at ang mga foreman ni Iceberg ay nasa labas mismo ng silid niya para magbantay. Kasama pa ni Iceberg sa loob si Khalifa para siguruhing ligtas ang mayor. Dinala ni Chopper si Nami, si Luffy naman ay dinala ang swordsman hanggang sa makarating sila sa harap ng Galila Company, ngunit nakita ang napakaraming bantay. Samantala si Robin at ang kasama nito ay dumating na rin. Pinag-utos ni Iceberg na tawagin ni Khalifa si Polly.
Polly. Lumabas ang secretary at sinabing nais makausap ni Iceberg si Polly ng sarilinan. Habang nag-uusap sa loob ang dalawa ay lumayo ang mga kasama sa pinto bilang paggalang sa utos ng mayor. Giit ni Iceberg na masyado itong mapanganib pero kumpiyansa si Polly na magagawa ang utos nito. Paglabas ay sinabi sa mga kasama na kailangan niya munang umalis. Tapos nagpunta siya sa office ng mayor at binuksan niya ang isang vault. Samantala kumilos na ang CP9 kasama si Robin kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. Saka bumaba na ang dalawa mula sa bubong. Naghanda naman ang mga tao sa pagsalakay ng mga kalaban. Tinignan ni Tilestone kung ayos lang si Iceberg at nang marinig na nandun na ang mga kalaban ay tumakbo siya sa labas kaya naiwan sila Coco at Lucci. Sumugod ang isang CP9 member na madali lang na tinatalo ang mga tao tapos gumamit ng letigo para umakyat sa itaas. Ngunit may nag-aabang din sa bubong ng mga shipwright. Tinalo ni Robin ang ilan sa mga ito, at hinabol sila ng mga tao pero hindi mapigilan. Samantala nanunood lang sila Zoro sa itaas ng puno pero wala na pala doon ang captain nila. Na-corner ng mga tao sila Robin at ang kasama nito, subalit hinagis nito ang tela kaya pinaputukan, ngunit naglaho ang dalawa. Samantala kinakawawa din ng letigo user ang iba pang shipwright, at nakita nilang nakakatalon din ito sa hangin. Tapos ginamit sa kanila ng walang awa ang matinik na letigo nito kaya natalo niya lahat ng mga bantay sa itaas. Nakuha na ni Polly ang blueprint ng Pluton, ngunit dumating ang dalawang CP9 para kunin ito sa kanya. Nagtataka si Polly kung nasaan ang mga bata niya nang mapansin ang dugo sa kamay nito dahil lahat pala ng mga ito ay pinatay nila. Samantala sila Robin ay pumasok sa pader gamit ang devil fruit ng kasama na Dordor fruit. Binaril nito si Iceberg para manghina at nalaman na rin ng mayor na wala pala talagang kinalaman sila Luffy. Giit ng Berman na hindi nila pinatay kagad si Iceberg para malaman pa nila kung nasaan ang blueprint. Ngunit dahil nakita na nila ito kay Polly ay inutusan ng Bearman si Robin na tapusin ang mayor habang siya ay kakalabanin ng mga foreman sa labas ng pinto. Tumatakbo sila Nami dahil iniwan sila ng captain. Pero naisip din nila na habang na kay Luffy ang atensyon ng mga shipwright ay palihin silang papasok pero pagpasok ay iyak ang tatlo dahil wala pala doon ang captain. Dahil naipit pala si Luffy sa gitna ng dalawang gusali. Paglabas ng Bearman ay walang awang binugbog ang lahat ng mga bantay sa labas. Nahulog ang baril sa hagdan, kaya tinignan ito ng mga tao at nakitang kawawa ang mga bantay doon, maging sila Coco at Lucci ay natalo nito. Kaya sumugod si Tilestone sa Bearman gamit ang maso, pero pinatigas nito ang kamay kaya nasira ang maso nito. Tapos hinawakan siya sa kamay, saka sinuntok ng napakalakas. Dahil sa nakita ay napatakbo na lang ang dalawang lalaki. Pero nahabol sila nito at saka pinagbubugbog. Pinagbabaril naman ng mga shipwright sila Zoro. Pero pagod ng tumakbo si Zoro, giit ni Chopper na hindi nila kalaban ang mga ito kaya gagamitin daw ng swordsman ang likod ng espada. Sumugod siya at kinayod ang mga tao, kaya lipad ang mga ito sa ere. Di makapaniwala si Iceberg na dito sila magkikita ni Robin. Saka tinutukan niya ang babae dahil sa ginagawa nitong paghahanap sa mga poneglyph dahil pinagbabawal daw ito ng gobyerno. At nilagyan din ng bounty si Robin dahil sa ito lang ang may kakayahang makabasa ng poneglyph at makapag-restore ng Pluton. Dagdag pa ng mayor na nagtataka daw siya kung ba't tinutulungan ni Robin ang CP9 na organisasyon ng government. Ngunit isa lang daw ang malinaw, at yun ay ang matinding kaguluhan kapag na-restore ang Pluton. Kinalabit ni Iceberg ang baril pero pinigilan siya ni Robin gamit ang powers. Saka tinutukan siya nito sa mukha ng baril. Samantala sa wakas ay nagawa na rin ni Luffy na makaalis sa gitna ng dalawang gusali. Tapos kumapit siya sa Galela para puntahan si Robin. Tinagtad ng baril ang katawan ni Polly ng CP9. Pero ayaw pa rin itong ibigay ang blueprint hanggang sa matumba at mabatiwan ito kaya kinuha ng nakamaskara. Ngunit sinabi ni Polly na peke daw ito, at papatayin na sana nila si Polly ngunit dumating naman si Luffy, pero hindi siya makaalis sa pader. Sinabi ng CP9 na sakto daw dahil kay Luffy nila isisisi ang pagpatay kay Polly. Tapos sumipa ito ng malakas patungo sa bida ngunit nakatakas ito. Nakatalikod si Luffy kaya sinipa siya ng isa pang CP9. Tapos nilagyan siya sa katawan ng mga bakal para hindi makatakas. Natanggap ni Robin ang mensahe na magkakaroon sila ng emergency meeting, at huwag daw muna niyang patayin si Iceberg. Dahil sa meeting ay sinikmura ng isang CP9 si Lulo, saka tumalon at nagpunta sa gusali. Galit na galit si Polly sa ginagawa ng mga ito kay Iceberg kaya nais niyang lumaban kasama ni Luffy. Samantala nagpunta ang lahat ng CP9 members sa harap ni Iceberg, at isa-isa nitong tinanggal ang mga maskara, kaya nalaman na si Rob Lucci ang isa sa mga undercover. Ang isa pa ay si Coco, at kasabuat din pala si Khalifa. Tapos si Bluno pala ang kasama ni Robin. Saka tinanong ni Lucci kung nasaan ang tunay na blueprint ng Pluton. Inaayos ni Usopp mag-isa ang Going Merry. Nang puntahan siya ni Frankie para gawing hostage at mapalabas ang Straw Hat Pirates. Samantala inubos ni Zoro ang lahat ng mga shipwright na nasa labas, ngunit nang pumasok sila ay naliligaw dahil sa swordsman. Nagawa ni Luffy na makatakas sa bakal na nilagay sa kanya dahil isa siyang goma.
Sinabi ni Lucci na sila ang sikretong ahensya ng gobyerno, at binigyan daw sila ng permiso na pumatay kung kinakailangan sa misyon. Dagdag pa nitong imbis na matakot daw ang government sa Pluton ay nais na lang nila itong makuha upang wakasan ang Great Pirate Era. Ngunit hindi naniniwala si Iceberg na masosolusyonan nito ang problema sa mga pirata, kaya sinipa siya sa mukha ni Lucci. Saka hinawakan ni Coco ang pulso ng mayor, at habang nagsasalita si Lucci ay pinapakiramdaman ni Coco ang pulso nito para magkaroon sila ng clue kung nasaan ang blueprint. Tinignan ni Lucci ang pekeng blueprint, at nakita niya ang signature nila Iceberg, Tom, at Cutty Flam. Alam daw nila Lucci na ang disipulo lang ni Tom ay sina Iceberg at Cutty Flam, pero nakumpirmang namatay si Cutty Flam sa isang aksidente. Ngunit 4 na taon nang nakalipas ay may naghanap daw kay Iceberg na may pangalang Cutty Flam. Pero hindi ito hinarap ni Iceberg kaya pinaalis ito ni Khalifa, kaya nalaman nila na buhay pa ang isang disipulo ni Tom. Napakabilis ng pulso ni Iceberg, at naalala nito nung ibinigay niya ang blueprint kay Frankie. Tapos sinabi niyang wag na nitong gamitin ang Cutty Flam na pangalan para maiwasan siyang ma-target. Dahil sa bilis ng pulso ni Iceberg ay nakumpirma ni Lucci na totoo ang kanilang haka-haka. Pumasok sa loob ng gusali sila Nami, at nakita na nila ang silid kung nasaan sila Iceberg. At aalis na sana ang CP9 ngunit biglang nabutas ang pader at nahiwa ang pinto dahil dumating sila Zoro at Luffy. At napansin nila na mga undercover pala ang dalawang foreman at secretary ni Iceberg. Pinaliwanag ni Lucci kay Polly na sila ay isang ahensya ng gobyerno, ngunit dahil ginulpi din nila kanina si Polly ay hindi sila nito mapatawad kaya sumugod ito at inatake ang mga CP9 agent, pero mabilis na nakatakas ang mga ito. Tapos sinugod siya ni Lucci at tinusok siya nito sa dibdib, kaya napaluhod na lang ang lalaki. Sinabi ni Lucci na na-unlock daw nila ang special ability ng isang tao kaya wala daw silang pag-asang manalo. Muling tumayo si Polly kaya tatapusin na siya ni Lucci, pero sinipa ng bida kaya napigilan ito. Sumugod pa ang bida para sumuntok, pero sinalo lang ng katawan ni Lucci ang mga atake ni Luffy. Saka bigla itong naglaho, at mabilis na nagpunta sa harap ng bida para tusukin ang lalamunan pero tumalsik lang ang taong goma. Kaya kinuha na lang ni Luffy si Polly, saka tinanong ni Luffy si Robin kung ba't kasama ang CP9, at nanghihingi din ng paliwanag si Nami. Sagot ng babae na hindi matutupad ang mga pangarap niya kung mananatili sa Straw Hat. Tinanong pa nila si Robin sa tunay na dahilan nito, pero giit ni Lucci na wala na daw silang oras kaya sa loob daw ng 2 minuto ay papasabugin nila ang buong Galila office. At hindi din daw hahayaan ng CP9 na makatakas ang mga pirata. Paalis na si Robin kaya sumugod si Luffy, pero hinaranggan siya ni Blue No gamit ang mukha nito. Subalit hindi man lang ito nasaktan sa atake. Umatake ng walang tigil ang bida ngunit lahat ng atake ay naiiwasan din nito. Kaya sumuntok ng napakalakas ang bida pero nakatakas si Blue No, tapos nakapunta ito sa kanyang likuran kaya sumuntok ang bida pero nakatakas na naman at tumalon-talon sa hangin. Saka sabay siyang sinipa nila Coco at Khalifa. Nakita ni Zoro ang atake kaya pinayuko sila Nami nang mahiwa ang pader dahil sa atake ng CP9. Sumugod din si Zoro ngunit nasa lag ni Coco. Tapos naglabas ito ng isa pang malaking chisel. At nagsabayan ng dalawa gamit ang kanilang mga sandata. Binuksan ni Robin ang bintana pero pinigilan siya ni Luffy, kaya sinabi ng babae na hindi na sila muli magkikita. Nagawa ni Zoro na maputol ang sandata ni Coco. Tapos sinabi ng swordsman na hulihin ni Luffy si Robin. Kaya tumakbo ang bida, ngunit dahil na-distract ay nagawa ni Coco na mabutas ang katawan ni Zoro kaya napabagsak siya. Tapos dinakot ni Lucci sa mukha si Luffy, at hindi siya makaalis kahit na anong gawin. Kaya malaya nang nakaalis si Robin. Tapos binalibag ni Lucci ang bida. Tapos nag-transform ito sa harap nila na isang nakakatakot na halimaw. Nagkaroon ng sunog kung saan nag-evacuate ang mga tao, at iniisip nilang ang mga pirata ang may gawa nito. Umakyat ang iba pang shipwright para puntahan si Iceberg. At sa itaas ay nakita nila ang nakakatakot na zone-type devil fruit ni Lucci na isang leopard. Sinabi ni Lucci na ang mga zone-type daw ang pinakamalakas sa close combat. Narinig ni Khalifa na paakyat na ang mga shipwright kaya sinipa ni Lucci ang pader upang gumuho ang itaas na bahagi ng main office at mabagsakan ng mga ito. Muntik na ring mahulugan si Nami ngunit iniligtas siya ni Chopper, pero ang reindeer ang napahamak. At susuntukin sana ni Lucci si Polly pero sinapok siya sa mukha ng bida, ngunit si Luffy ang tuluyang tinusok ng leopard. Tapos hinawakan siya sa ulo at itinapon patungo sa labas ng Galila office. Sumugod si Zoro ngunit hindi umubra ang samurai sa matigas na katawan nito, kaya nasipa ang swordsman at tumagos din sa pader patungo sa labas hanggang sa mahulog si Zoro sa dagat. Abala ang mga tao sa pag-aapula sa apoy. Nakita nila Chimney at Kokoro na nasusunog ang Galila, kaya naisip niyang sana ay hindi na lang nag-exist ang Pluton na siyang ugat ng lahat ng ito. Tuluyan ang nasunog ang itaas na parte ng office, tapos itinali nila sina Polly at Iceberg. At nagbalak si Lucci na hanapin si Frankie para kunin ang Pluton blueprints. Nakita nila sa ibaba si Nami kaya nagbalak ang mga ito na gamitin ng dalaga para mapalabas ang iba pang Straw Hat. Tumalon-talon ng CP9 upang puntahan si Frankie, nang makita nila ang mga tauhan nito na hinahanap pa rin si Luffy.
Bumaba si Lucci para kumpirmahin ang lokasyon ng cyborg pero sumugod sa kanya ang mga ito kaya siguradong bogbog sila. Samantala sila Frankie ay umiiyak nang malaman kung bakit hindi nakasapi ng Straw Hat si Usopp. Dahil dito ay napakanta na lang si Frankie ng isang malungkot na awitin. Tinanong ng cyborg kung ano na ang gagawin ni Usopp kaya niyaya niya itong magtrabaho na lang sa kanya. Pero tumanggi ang sniper kaya napakanta ng malungkot na awit si Frankie. Nagtanong si Usopp kung bakit nandito pa sila kahit paparating na ang bagyo. Sagot nitong kailangan nilang magtulungan pag dumating na ang Aqua Laguna. Ngunit ang problema ay pataas daw ng pataas ang tubig. At sinasabing noon ay nasa lupa daw talaga ang Water 7 pero nakalubog na ang city sa ilalim nito. Ngunit dahil sa pagkaimbento ng Sea Train ay hindi na nangangamba ang mga tao dahil maaari na silang umalis sa isla kung kailan nila gusto. At ang pangalan daw ng inventor nito ay ang master niyang si Tom. Ginulpi ni Lucci ang mga tauhan ni Frankie. Ngunit alam na nila ang lokasyon kaya pupuntahan na nila ang cyborg. Tinanong ni Frankie kung ano ang gagawin ni Usopp pag naayos na ang barko. Sagot nitong babalik daw siya sa East Blue pero sinabi ni Frankie na malabo na itong mangyari. Dahil noong kinuha daw nila ang Going Merry ay nakita ni Frankie ang ilalim nito na malaki na ang tama. Tutulong daw si Frankie na mag-demolish nito pero ayaw pumayag ni Usopp. Pinaliwanag ni Frankie na siguradong lulubog daw ito sa gitna ng kanyang paglalakbay. Kaya binaklas ni Frankie ang gilid ng barko. Pumatake si Usopp sa cyborg at napatalsik si Frankie. Dahil dito ay inihagis niya si Usopp at pinalo patungo sa ilalim ng barko. Sa ilalim ay nakita ni Usopp ang malaking lamat sa keel ng Going Merry. Pag-ahon nito ay pinipilit pa rin ito ni Usopp kaya binuhat niya ang tinanggal ni Frankie at ibinalik sa kanyang ship. Kaya sinabi ni Frankie na napaka-imposible ng gusto niyang mangyari, ngunit nagalit lalo si Usopp at sinabing huwag siyang pakialaman dahil alam niya daw talaga ang katotohanan. Saka ikinwento nito na sinabi daw sa kanya ng misteryosong nilalang sa Sky Island na dadalhin pa sila ng Going Merry sa isa pang pagkakataon. At naisip ni Usopp na ito ang incarnation ng kanilang barko. Dagdag pa ni Usopp na hindi naman kailangan maniwala nila Frankie sa kwento niya pero naniniwala daw ang cyborg dahil ang tawag sa nakita niya ay Cloboterman. Isang ferry na naninirahan sa mga barko na inaalagaan daw ng mabuti ng mga may-ari. Naiyak si Usopp nang marinig ito kay Frankie dahil alam niyang masaya para sa kanila ang Going Merry. Kalaunan ay nagring ang bell, kaya inisip ni Frankie na sila Luffy ang dumating, pero hindi naniniwala si Usopp na darating sila. Binuksan ng dalawang babae ang pinto, at nag-aaway na naman ang dalawa nang biglang tumalsik ang babae. Dahil nandoon na pala ang CP9 agents. Sumugod kaagad ang cyborg, ngunit nasa lag ni Blue No. Kaya muli siyang sumuntok pero walang epekto. Naghawakan sila ng mukha at nagawa ni Frankie na may angat ang agent. At malapit nang masira ang mukha nito kaya tutusukan sana nito si Frankie pero pinigilan ni Lucci, kaya sinipa na lang ni Lucci ang cyborg dahil kailangan pa nilang makuha ang blueprint bago ito patayin. Nagpakilala si Lucci na sila ay mga secret agents ng government. At alam na nila na si Frankie ay si Cutty Flam na disipulo ni Tom. Kaya hinihingi ni Lucci ang blueprint ng Pluton. Pumatake si Frankie ngunit naiwasan lang ni Lucci, tapos nagpunta ito sa harap niya at pinatalsik ang cyborg sa pader. Na sa sobrang bilis ay wala daw nakita si Usopp. Nakita ng mga agents sa nasirang pader ang napakaraming libro kaya doon nila hahanapin ang blueprint. Nakita nila ang nameplate ng tatlo sa loob, pati ang litrato nila kaya nagalit si Frankie. Sa nakaraan ay mga bata pa ang mga disipulo ni Tom. Nagbabangka si Cutty Flam nang habulin siya ng isang malaking centipede, kaya nagpaputok pero walang epekto sa Sea King. At nagdive ito kaya tumalsik ang sinasakyang bangka ni Cutty Flam patungo kay Iceberg. Tapos sumunod din pala doon ang giant centipede. Kaya binatukan ni Iceberg ang kasama dahil mahilig itong magbulakbol. Giit ni Cutty Flam na pangarap niya kasing makagawa ng barko na makakatalo sa mga Sea King, pero ayaw maniwala ni Iceberg na magagawa niya ito. Nang biglang umangat ang barko dahil binuhat ni Tom, tapos itinusok niya ang mga poste dito bago mapunta sa dagat. At si Yokozuna ay maliit pa lang noon at palagi itong kasama ni Tom. Magkasabay na kumain ng dalawa nang magtanong si Tom tungkol sa mga imbensyon ni Cutty Flam. Pero palagi silang nag-aaway ni Iceberg kaya natatawa na lang si Tom. Si Kokoro pala ay dating sexy pero pangit pa rin. At kinikwento nito ang tungkol sa pagdami ng mga pirata mula nang mamatay ang King of the Pirates. Pagsapit ng gabi ay nagdo-drawing pa rin si Tom ng plano para sa sea train. Kinabukasan ay dumating ang barko ng government. At hinuli ng mga ito si Tom na hindi maintindihan nila Cutty Flam kung bakit. Pagdating sa korte ay hinatulan din pala ng kamatayan si Tom dahil siya ang gumawa sa barko ni Gold Roger. Ngunit nakiusap si Tom na huwag muna siyang patayin dahil gagawa pa siya ng sea train na makakatulong para sa naluluging ekonomiya ng Water 7. At para na rin maging madali ang transportasyon sa gitna ng mga isla sa Grand Line. Binigyan siya ng 10 taon ng judge dahil sang-ayon nito na maganda ang layunin ng plano. Kaya pag-uwi ay tawa ng tawa si Tom dahil nakaligtas siya sa execution. Natutuwa si Iceberg sa talino ng master niya, pero si Cutty Flam ay naiinis kaya umalis dahil nagtataka siya kung bakit kailangang ma-execute ng napakagaling na shipwright.
At naiinis din siya dahil tinakwil sila ng mga tao dahil si Tom ang gumawa ng barko ni Gold Roger. Natawa lang dito si Tom kaya inawi siya ni Cutty Flam. Pagkatapos ay tinuruan nito si Yokozuna na lumangoy. Giit ni Iceberg na tanggalin na lang si Cutty Flam. Giit ni Tom na napahanga daw kasi siya sa talento ni Cutty Flam noong nakita niyang nakagawa ito ng kanan gamit ang mga patapon na bagay. Kaya naisip ni Tom na magiging magaling na shipwright ang mga disipulo niya balang araw. Nang matapos ang blueprint ng Giant Sea Train ay nagtulong-tulong sila sa paggawa nito. Ngunit dumanas muna sila ng matinding mga trial and error. Malapit nang mabankrupt ang ibang kumpanya na gumagawa ng barko, nang mabalitaan nilang natapos na rin sa wakas nila Tom ang Sea Train. Kaya nagpunta ang mga tao para panoorin ang pag-andar nito sa dagat. Dahil sa Sea Train ay naging mabilis na ang kalakalan at komunikasyon ng Water 7 sa mga kalapit isla, dahilan ng muling pag-usbong ng ekonomiya nito. Nagalit si Frankie nang hawakan ni Lucci ang picture nila. Tapos hinuli ni Khalifa ang cyborg gamit ang latigo nito. Giit ni Lucci na alam niyang may ginawa ding krimen si Frankie na katulad ni Tom, sagot ng cyborg na wala daw silang ginawang krimen ni Tom. Kaya sinipa siya ng agent sa mukha. Sa flashback 8 years ago ay malaya nang nagagamit ng mga tao ang Sea Train para mag-travel at para sa kalakalan ng mga materyales. Nalulungkot si Iceberg dahil hindi naging maganda ang kalakalan na nangyari kamakailan, sagot ni Tom na hindi mararanasan kaagad ang pag-unlad. Dumating ang isang government official at hinahanap nito si Tom, nang tirahin ito ng isang kanan kaya talsik. Nakagagawan pala ng imbensyon ni Cutty Flam. Nagalit si Iceberg kaya gusto niya itong wasakin. Ngunit nagalit ang kasama kaya nag-away sila. Hindi pinapansin ni Tom ang gumagapang na agent. Kaya nagdemand ito na humingi sila ng tawad sa ginawa. At sinabing gusto daw nitong makausap si Tom, kaya umuwi na ang dalawang disipulo nito kay Kokoro. Pilit naman na kinukuha ni Spandam kay Tom ang blueprint ng Pluton. Pero sinasabi lang ni Tom na wala siyang alam. Tapos itinapon niya si Agent Spandam ng CP5 sa labas. Nagtanong si Spandam sa pub, kaya nalaman niyang 3 araw na lang ay trial na ni Tom. Napag-alamang ang misyon pala ni Spandam na kunin ang blueprint ay nagmula sa 5 elders ng government. Kaya galit na galit ang lalaki dahil ayaw niyang mapahiya sa mga ito. Saka sinuntok niya ang hagdan kaya natapon ng pintura sa ulo. Tapos nadulas pa siya dahil dito at nahulog sa ilog. Kinuha ni Tom ang blueprint. Tapos tinawag niya ang dalawang disipulo. Hindi makapaniwala ang dalawa sa nakita na meron nga siyang blueprint ng Pluton. Nais itong buuhin ni Frankie, kaya nasuntok ni Iceberg dahil mapanganib na makita ito ng government. Giit ni Tom na sila na ngayon ang mga anggalaga nito, pero pwede din nila itong sunugin kung gusto nila. Pinakita din nito ang wanted poster ni Robin dahil mapanganib daw ang katalinuhan ng batang ito. Dumating na ang araw ng trial ni Tom. Giit ng judge na natutuwa daw siya sa ginawa nitong Sea Train kaya papatawarin na daw nila ito sa kaso. Excited ang mga tao na mapagwalang bisa ang kaso ni Tom nang may magpasabog na napakaraming kanan sa barko ng gobyerno. Ngunit nang makita ni Frankie ay ito ang mga battleship na ginawa niya na nagpatuloy sa pag-atake sa mga tao. Nakita ng judge ang mga barko, ngunit hindi nila alam na kagagawan pala ito ni Spandam na desperadong magtagumpay na makuha ang blueprint. Nagsimula nang lumubog ang judicial ship, ngunit nakilala ng mga tao na ang mga barkong umatake ay pagmamayari ni Frankie. Samantala sila Tom at Iceberg ay inabangan ang pagbalik ng mga barko upang alamin kung sino ang nang frame up sa kanila. Ngunit nang makita sila ay tumalon sa dagat ang mga ito. Dumating din ang dalawa pang barko ni Frankie, tapos inatake sila ng napakaraming cannonball hanggang sa sumabog ang mga battleship. Dito ay nakita ni Frankie na sugatan sila Tom at Iceberg. Pero sinuntok na ni Iceberg ang kasama. Sinisisi nito si Frankie dahil sa mga ginawa nitong battleship ay na-frame up sila, upang manatiling kriminal si Tom at magawa ng government na pilitin silang ibigay ang blueprint. Giit ni Tom na huwag nitong sisihin si Frankie. Nakita ng mga tao na sugatan si Tom, tapos nagpakita na rin sila Spandam na pinagbibintangan silang gumawa ng krimen. Hinuli nila ang tatlo at sinabi ni Spandam sa judge na sila Tom ang umatake sa judicial ship. Dahil dito ay naisip ni Spandam na makukuha niya na sa wakas ang blueprint. Nagpatuloy ang trial para kay Tom, kaya pinagpilitan ni Frankie na na-frame up sila ni Spandam. Pero pinagtawanan lang siya ng mga tao. Kaya sinabi ni Frankie na hindi na sa kanya ang mga barkong ginamit sa krimen, kaya nagalit si Tom at sinapok siya. Dahil isang malaking kahihiyan daw para sa isang shipwright na itanggi na pagmamayari mo ang isang ship. Saka sinabi na huwag makialam ang dalawa sa gagawin niya. Nang biglang sumugod si Tom kay Spandam at sinapok ito ng malakas sa pagmumukha. Susuntukin sana ito muli ngunit pinagbabaril na si Tom ng mga marine ng tranquilizer bullets. Kung ano-anong masakit na salita ang sinasabi ng mga tao dahil sa nasaksihan kaya inis na inis si Frankie. Tapos inako na ni Tom ang pagpapasabog sa judicial ship na ginawa ni Spandam. Ngunit nanghingi si Tom ng pabor na ipagwalang bisa ang pagpapasabog sa judicial ship kapalit ng paggawa nila ng Sea Train. Giit ng judge na wala na siyang pantakip sa una niyang kaso na paglikha sa barko ni Gold Roger. Pero sinabi pa ng Fishman na proud daw siya sa paggawa ng barko ng hari ng mga pirata kaya kinamuhian siya ng mga tao. At sinabi nitong nagawa niya na ang kanyang makakaya para
matulungan ng Water 7 bago ito tuluyang matumbas sa tranquilizer. Ipinapahuli ni Spandam ang tatlo, ngunit nais ng judge na si Tom na lang ang dadalhin nila sa Enies Lobby. Pinakawalan ng dalawang disipulo, ngunit kinakawawa pa ni Spandam si Tom kaya hindi nakapagtimpi si Frankie at pinalo sa mukha ang agent. Kumilos sa mga marine para hulihin siya ngunit lumaban si Frankie, pero tinamaan ng baril. Ngunit tagumpay namang nakatakas ang binata. Sakay ng C-train ay galit na galit pa rin si Spandam kay Frankie, ngunit sinundan pa rin pala sila nito at nag-aabang ito sa unahan ng tren. Nagpatuloy ito sa pag-andar, kaya tinira ito ni Frankie ng maraming beses gamit ang cannon pero napakatibay ng pagkalikha nila dito. Hanggang sa tuluyan na nitong mabangga ang isa sa disipulo ni Tom. Sa present ay giit ni Lucci na akala ng government ay patay na si Frankie kaya napagwalang bisa ang kaso nito. Pero ngayon ay dadalhin na daw nila sa Enies Lobby ang cyborg. Tapos pinakausap nila si Frankie kay Spandam na dahil sa ginawa niya ay kinailangan ng lagyan ng frame ang tumabinging mukha nito. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.